Loud and clear po ba yung boses natin? Malinaw naman po. Malinaw naman po yung boses natin before I start na mag-start sa ating module 2. Yes, coach. Okay, thank you so much. Let's start. Yan, type number 1. Kung nakikita nyo po ang aking screen. Type number 1. Okay, thank you so much sa mga nagta-type. So our topic for tonight is all about goal setting and ABC role. So yan, let's proceed sa ating goal setting. So we have 3 things to consider in goal setting. So sa lahat ng mga nandito, alam ko nakapakinig na po kayo ng mga ganitong training, pero don't worry kasi hindi ko po siya gagawing komplikado. Sisimplihan lang po natin yung training natin na mas madali mo siyang maintindihan, na hindi siya sobrang daming na kailangan mong ma-memorize. So yan, 3 things to consider in goal setting. Una, we have long-term goal. Okay, pangalawa, we have short-term goal. And pangatlo, meron tayong daily activities. Okay? So ano po ba yung long-term goal? Sige nga, type po nga, long-term goal. Long-term goal. Type. Type po nga sa chat box. Okay. So ang long-term goal, yan po yung gusto mong kumita ng 100,000 after 1 year. Okay? Ang long-term goal, gusto mong mag-diamond after 3 to 5 years. Gusto mong makuha yung first million mo ng 1 year or 5 years. Gusto mo magkaroon ng house and lot after 5 to 10 years. Okay? Gusto mong magkaroon ng sarili mong kotse after 2 to 4 years. Or let's say 5 years. So yun po yung mga long term na tinatawag natin. Ano naman po yung short term? Ang short term goal, guys, ito po yung like for example, nag-goal set ka ng gusto mong kumita ng 100,000 after 1 year. Okay? Sige, mag-note tayo para mas nakakasunod ang mas madali nyo pong sundan. Yan, mag-note tayo. So, long-term goal. Halimbawa, gusto mong kumita ng 100,000 after 1 year. So, meron tayong short-term goal. So, ang gagawin mo ngayon, i-divide mo yung 100,000. Alright? 100,000, i-divide mo siya ng per month. O, magkano yung per month yan? I think nasa 8,000 plus per month. Nakakasunod po ba? So ngayon, meron tayong daily activity. Daily activities. Ito yung pangatlo So 1, 2, 3. Alright? So ang tanong dito, paano mo makukuha yung 8,000 per month? Na kapag kinita mo yan ng tuloy-tuloy ng isang buwan, kikita ka ng 100,000 ng isang buong taon. Okay, so halimbawa, nagsisimula ka, ilan yung kailangan mong ma-enroll sa 4 weeks? So meron tayong 1,500 referral. So 1,500 plus 1,500, dalawang referral. So magkano yon? 3,000. Plus dalawa pa, 6,000. Almost parang 9 to 10. Tama ba? 9 to 10 yung kailangan mong ma-enroll? Sige nga, sa mga magagaling sa math dito, i-divide mo, ilan yung kailangan mong ma-enroll para makuha mo yung 8,000? 4? 5. Almost 5.
Tama? So, kailangan makapag-enroll ka ng 5 sa isang buwan, o let's say, i-divide mo ng 4 weeks yan, kailangan at least isa per week. Para makuha mo yung 8,000 na kita mo, at pag ginawa mo yan ng tuloy-tuloy sa isang taon, makukuha mo yung 100,000 ng isang taon. Tama? Ngayon, ano naman po yung daily activities? Ang daily activities po, ito po yung araw-araw na ginagawa mo para makapag-connect ka dun sa short-term goal mo. Ano po yun? Like for example, kailangan siyempre namomorospect ka. Kailangan naglilista ka ng mga bagong prospect, nagfo-follow up ka. Kailangan marami kang kinakausap araw-araw. O kaya naman kung may mga grupo ka na, may mga member ka na, kailangan tulungan mo sila. Bakit? Kasi pag tinulungan mo sila, then eventually makukuha mo yung 8,000 na yun isang buwan. Ano pa? Ano pa yung mga daily goals? Mag-attend ka ng training. Attend ka ng training every day. Ano pa yung daily goals? Magbasa ka ng book araw-araw kung sakaling, 'di ba, makakatulong 'yan. Book na ano guys book na para sa pangarap hindi yung book na hindi makakatulong sa pangarap. And by the way lahat ng mga daily activities na gagawin nyo, dapat po may kinalaman po yan sa pag-abot ng mga pangarap nyo. Dito sa short term and long term. Anything na hindi po makakatulong muna sa goal ninyo, iset aside mo muna siya. Okay? Ano po ba yung lahat naman tayo dito, alam naman natin kung ano yung hindi makakatulong sa goals natin nanonood ka ng teledrama, makakatulong ba? Hindi. Sa daily activities mo. Di ba hindi? Di wag mo siyang gagawin. Ano pa? Manood ka ng ng video. Every day. Araw-araw, isang video lang. Pwedeng training sa ibang kumpanya. Pwedeng training ng company natin. Basta araw-araw, manood ka ng video. Ang ano ko dyan, ang recommend ko dyan, video ni RDR, video ni MJ Lopez. Di ba? Sino po dito yung nakapanood na ng video ni RDR and MJ Lopez? Sige nga, type number 1. Yung nakafollow po sa kanila. Yun, yung daming nakafollow Yan guys. Di ba pag fina-follow nyo sila, pinapakinggan nyo na ma-motivate kayo, natututo kayo, mas lumalalim kayo na gawin po yung business, na-educate kayo, at the same time, after nyo manood, pag kayo nag-positive, babalik na naman kayo dun sa track nyo para abutin yung pangarap nyo. Tama po ba? So yan po yung sinasabi ko na kailangan i-goal nyo po, araw-araw manood ka ng isang video para at least mabago din yung mindset mo. Naalala nyo po dun sa first training natin na yung mindset, hindi po siya kayang tanggalin ng 2 hours lang. Mababago po yung mindset natin sa everyday na kakapanood ng video, kakabasa ng books. Tama po ba? So yan, ilagay nyo po yan sa daily activities nyo. So ano po bang daily activities pa? Basta anything na makakatulong sa goal mo, yan po yung gawin mo araw-araw. Okay, hindi ko na po dito ilalagay yung yung madalas na binabanggit na SMART. Ano yung SMART? Yung specific, measurable, attainable. Hindi ko na po gagawin yon para hindi na po mahaba yung mentoring natin ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, gagawin ko lang pong simple. Alright? So at magkakaroon po tayo ng ibang session kung paano talaga yung uupuan yung goal set. Kasi pwede po itong upuan na malalim Okay? So pwede po yan, sa goal set pa lang kasi umaabot na ng 1 hour pag talaga ito yung tinakal mo. Malinaw po ba yon? Kaya yung tinatakal lang natin yung mga short lang. Okay? Tapos ang gawin mo naman guys, ito wag mong, most of mga bago, pinagpapalit nila to. Anong pinagpapalit? Marami, ang short term nila, gusto nila crown diamond, diamond agad. Yan po yung short term. Wala pong masama
doon na walang masama. There's nothing wrong with that. Na yung long term mo, gawin mo siyang short term. Pero make sure na aware ka. Aware ka na bonus mo na lang na makuha yung short term. Kasi imposible, lalo na pagkabago ka, tapos halimbawa, mentor, gusto ko mag-diamond ng 1 year. Okay? Pwede po yun. Ang gagawin ko, i-goal set kita. Ilan dapat yung nakukuha mo weekly? Ilan dapat nakukuha mo monthly? Tama? At saka ang tanong dito, ilang oras ba yung binibigay mo sa business araw-araw? Kasi hindi pwedeng part-time ka. 3 oras, 4 na oras lang binibigay mo sa live good, tapos gusto mo mag-diamond ng 1 taon. Real talk tayo. Kung lalo na kung bago ka, wala, mababurn out ka po. Mababurn out ka. Gusto ko pong maging honest sa inyo. Okay? Pero I'm not saying na bago ka, hindi ka magda-diamond ng 1 taon, hindi ko po sinasabing ganon. Bakit? Kasi naka-goal po ako dun sa ano yung daily activities niya. Like, yung sinabi ko yung mga past, ano po natin, Zoom, pag ang goal ko, gumaling ng gumaling yan, dumaan sa lahat ng module matapos niya, kung ano yung kaya kong gawin, kaya niyang gawin, eventually, lagi ko pong sinasabi, kahit ayaw niya mag-platinum, magpa-platinum yan. Good example dito, si Coach Peter. Yan si Coach Peter po. Nakuha niya po yung gold rank kasi gumaling po siya. Pero si Coach Peter, almost 1 year po niyang nakuha yung gold. Si Coach Peter, nakafocus ako sa kanya kasi po nakilala ko po si Coach Peter. Ito, magsasample lang ako. Nung nakilala ko si Coach Peter, nag-focus po ako doon sa pagduduplicate, yung pag-mentoring, pag-educate. Kaya si Coach Peter ngayon, kahit hindi ko siya kasama, kahit hindi ko siya tulungan paano mag-close ng deal, mag-follow up, mag-talk, alam po niya yung ginagawa niya. That's why nakuha niya po yung gold rank. So halimbawa naman, nakuha mo na yung 8,000 ng 1 buwan. That's the time, ang gawin mo, i-upgrade mo yung goal mo. Since nakuha mo na siya, 8,000, ang gagawin mo, gawin mong 10,000 per month. Kapag nakuha mo yung 10,000 naman, ang gawin mo, di ba? O gawin mong 13,000 muna per month. Kapag nahit mo yung 15,000, ang gawin mo, challenge yourself. Gawin mo 20,000 per month naman. Yun yung pag-goal set. Hindi yung 1 million agad ng 1 million agad ng 1 taon. Sige nga, i-divide nga natin yung 1 million. 1 million divide 12 months. O kailangan, nag-83,000 ka per month. Kung ang goal mo 1 million ng 1 taon, kaya mo bang mag-83,000 per month? Lalo na bago ka? Kung ako yung nagme-mentor sa'yo, sasabihin ko sa'yo, wag muna. Subukan mo muna sa 2, 1 buwan. Kapag nakuha mo ng 2, 1 buwan, gawin mo 4, 5, 1 buwan. So, yun po yung tamang pag-set ng goal para sa akin. Okay? At nakadepende po yan, siyempre, sa goal po ng member. Tama po ba? So, dito pa lang po, binibigyan mo na ng right expectation, right mindset, yung member mo. Hindi yung baby pa lang, kakapanganak pa lang, tapos ang gagawin mo, papakainin mo siya ng solid food. Di ba pag pinakain mo ng solid food, anong mangyayari sa baby? Sige nga po, i-chat nyo po sa chat box. What happened pag yung baby pinakain mo ng solid food? Yung apple, pinakain mo ng beef. What happened? Choke. Sabi ni Ate Jessa, empacho, hindi yan. Yan. Tama. Hindi matutunawan. Yun. Di ba? Tama po. Yan po yung nangyayari mostly sa mga bagong sumasali sa MLM business, not only sa Live Good. Masyadong hindi po measurable. Hindi po attainable po yung pag-set ng goal. Okay? Ganun lang po siya kasimple. Hindi na po natin siyang pag-uusapan ba ng matagal to.
At ito po wag niyo pong kalimutan to every time na nakukuha mo yung short-term goal mo, don't forget to reward yourself. Okay? Sige nga, pakitype nga po sa sa chat box, reward. Reward. Yan. Coach, bakit kailangan ko pong i-reward yung sarili ko every time na nakukuha ko yung short-term goal ko? Guys, kapag ka nare-reward mo kasi yung sarili mo, mas lalo kang namomotivate. Tama po ba? Pag nire-reward mo yung sarili mo, mas lalo kang nai-inspire na magsipag. Kasi nakikita mo yung pinagpapaguran mo eh. Halimbawa, nag-goal ka. Ito. Short-term goal pag-usapan natin. Nag-goal ka ng 2 direct. Okay? Kumita ka ng, let's say, 3,000 pesos. Sa 3,000 pesos, ang gawin mo, kukurot ka dyan para sa sarili mo. Either kain ka ng Anli Sanggipsal, kain ka ng Jollibee kasama yung parents mo. Di ba, alam niyo po ba yung short-term goal na yun, yung kumita ka ng, alam niyo, nakakaano po talaga, nakakalungkot sa iba kasi kailangan kumita muna sila ng 100,000, 1 million bago nila makuha yung happiness nila. Meron po bang nagtuturo sa inyo yung simpleng kumita kayo ng 3,000 pesos ng isang buwan? I-treat mo na yung parents mo? Hindi po ba, hindi niyo po ba goal yun? Yung dating hindi niyo napapakain ng kahit Jollibee, McDo man lang? Anong pakiramdam pag napakain niyo sila doon? Short-term goal yun. Bakit? Guys, pag ginawa mo yun, anong mararamdaman mo? Di ba, pagka pinakain mo yung magulang mo, yung asawa mo, yung anak mo, di ba, pag nakikita mo silang kumakain na dati hindi mo nagagawa, namomotivate ka, di ba, nai-inspire ka? Tama po ba? So, yun yung magiging reason, yung na-inspire ka, na-motivate ka, para magtuloy ka dun sa long-term goal mo. Hindi naman kailangan kumita ka muna ng 20,000 to 20,000 para maging masaya ka. Tama? At kapag nire-reward mo yung sarili mo, halimbawa, bumili ka ng, malaki-laki kinita mo, kumita ka ng 50,000. Diba? Bili ka ng sapatos, bili mo yung asawa mo ng ganito. Tapos yung nanay mo, bigyan mo ng, halimbawa, kumita ka ng 10,000, bigyan mo ng 2,000. Bigyan mo ng 1,000. Okay? I-reward mo yung sarili mo and don't forget na magawa mo dahan-dahan yung deepest why mo. Sino po dito nakapag-attend ng lahat tayo nakapag-attend ng di ba, ng first module? Tama po ba? Meron kayong deepest why doon, nilagay na para sa family, para sa parents, para sa anak, para sa asawa. Tama po ba? At lahat po tayo dito, ang pinaka-deepest why natin is sa family natin. Lahat po ba kayo, ang isa sa pinaka-main deepest why nyo, family? Type number 1 nga po. Type number 1. Yan, thank you ulit. You don't need na kumita muna ng ng malaki para magawa mo yung deepest why mo. I challenge you, ikaw nakikinig ngayon. Pag may nakuha kang short-term goal, okay, gawin mo to at least yung 1/4 o kalahati, ibigay mo yan sa family mo, yung deepest why mo. Okay? Pwedeng ibigay mo yung pera, bigyan mo ng pera yung nanay tatay mo, pwedeng pakainin mo sila sa restaurant, it's up to you. Basta ibigay mo yung yung magiging masaya sila. Wag naman lahat. Bakit? Kasi pag binigay mo lahat yan, wala ka nang gagamitin para sa overhead expenses mo. Tama? Pag ginawa mo yan, balikan mo ako ano yung pakiramdam. Maniwala ka sa akin, pag hindi mo pa nagagawa yan, pag ginawa mo yan, habang kumakain yung family mo, gusto mo nang umataw ulit.
Pag nakikita mo silang, yung nanay mo, yung tatay mo, halimbawa buhay pa, binigay mo ng 1,000 yan, 2,000 yan, anong mararamdaman niya? Ay naku, promise, tignan mo yung mukha niya. Tuwang-tuwa yan, baka nga, sabihin niya sa'yo, anong gusto mong ulam? Gusto mo ba ng kape? Oh, pag naramdaman mo yon, nakita mo yon, anong pakiramdam? 'Di ba? Na-activate ulit yung tinatawag natin na dopamine na part ng brain kung saan nagbibigay ng feeling good. At kapag nagkaroon ka ng feeling good, na-activate ulit siya. Yun ang magiging reason at magagamit mo para makuha mo yung long-term goal ulit. Tama? So hindi po yan sinasabi ng mga ibang mentor. Ang sinasabi ng ibang mentor, hataw, 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 sa kakahataw, kakahataw, nakalimutan na yung reason bakit sila umahataw. Tama po ba? Naakala ng iba, kailangan maging mayaman ka muna, maging platinum ka muna, maging gold ka muna, para matupad mo yung mga deepest why mo. Tama po yun, pero sa simpleng bagay, kaya mo na makabawi sa ano mo, sa deepest why mo, sa family mo. Okay? So, meron po ba kayong natutunan dito sa natin, goal setting? Simple lang ha, hindi natin siya masyadong, dito lang tayo umiikot para at least mas madali po siyang maintindihan. Sige nga po, type number 1, kung meron kang na-realize, meron kang natutunan. Yan. Okay, salamat. Salamat sa inyong lahat. Ngayon, so, ang next topic po natin is ABC rule. Sige nga po, pakitype ABC rule. type po ABC rule. Yan, thank you so much. Okay. Ang ABC rule po, eto lang po yung katangi-tangi o nag-iisang may role sa lahat ng skills. Etong role na to, batas po ito na kailangan gawin, kailangan i-apply sa business natin in order for us na makuha po natin yung mga pangarap natin. Okay? Uulitin ko, wala pong skills, okay, na may role. Ito lang po, ABC rule. Kaya ganito po ito ka-powerful. Malinaw po ba yon? So ngayon, ano po ba yung ABC rule? Okay, magta-type ulit ako guys. Gusto ko yung nagta-type ako para at least nakakasunod yung... Okay, siyempre, kapag sabi ko nga po, magkakaiba po tayo ng level of understanding. Pagka picture lang siya, hindi ako nagsusulat, medyo yung iba hindi nakakasunod. Okay po ba yon? So ngayon, again, ano po ba yung ABC rule? Ang ABC rule, sobrang importante po nito sa mga nagsisimula sa ganitong business o sa company natin. Ang ABC rule, sobrang importante po siya sa mga wala pang resulta. Okay? Kung meron ka ng resulta, malaki na resulta mo, possible, hindi mo na kailangan ng ABC rule. Pero sa mga nagsisimula sa ganitong business, sa company natin, napaka-importante nitong ABC rule. Malinaw po ba yon? At ang ABC rule, 10% lang ang magiging effort ng downline. 90% ang magiging effort ng tinatawag natin na coach or upline. Okay po ba yon? So bakit 10% lang ang role ni downline at 90% ang role ni upline? So ganito po siya. Nakikita niyo po ba guys yung aking screen? Type number 1, baka talk ako ng talk dito eh. Wala na palang ano. Type number 1 nga po kung nakikita niyo po yung aking screen guys. Type number 1 po.
Okay, thank you so much. Si eto po si upline. Okay? Si A, possible, yan po si coach mo. Si A, yan po si possible na tawag natin na mentor. Okay? Si A, yan po yung tinatawag natin na, ito po talaga pinaka-meaning niyan. Advisor. Okay po ba yon? Okay, yan po yung meaning ng A, ha? Ang A, pwede rin po siyang maging company. Ang A, yan din po yung ating products. Ang A, yan din po yung ating compensation plan. Ano pa ba? Yung A, yan po yung ating mga management. Okay, papaliwanag ko yan, ha. Ano pa? Ano pa yung A? So, ang A, yan po yung ating, ano pa ba? So, yan lang muna. So, yan po yung mga A. Pero guys, magpo-focus po tayo dito sa unang column na to. Okay? Nakapag-take note na po ba kayo? Nakasabay po ba kayo? Pangalawa, ang B, okay? Yan po si bridge. Ayan po ang ibig sabihin yan. Si B, yan po yung tinatawag natin na downline. Si B, yan po yung, ano pa ba yung tawag sa downline? Yun, downline. Yung parang, wala na, no? Yan. Si C, yan po si client. Yan po si, ano pa, si guest mo. O yung invite mo. Yan. So, mali na po ba yung mga wording natin? Para, maintindihan po natin? Ngayon, maybe nagwo-work si daddy po. Thank you. Sorry guys, yung baby ko naglalaro. Nakakasunod po ba? Alam niyo na po yung letter A. Tama? Yan. Ito si bridge. Inihimay-imay ko guys, para at least, si A, ulitin ko yan si upline, si bridge, yan po si downline, si C, yan po yung client or yung invite ng downline mo. Okay, halimbawa dito. Halimbawa, ang upline ko o yung coach ko si Coach Jesse Toribia. Siya yung coach ko, ibig sabihin, sponsor ko. Siya po yung nagpasali sa akin sa Live Good. Malinaw? Ngayon, meron akong invite. Ang invite ko, halimbawa si Kuya Ruth. Si Kuya Ruth, halimbawa siya yung invite ko. Okay? Ako si Bridge. Si Kuya Jesse, yan. Kuya Jesse, ang coach ko. At ang client or invite, si Kuya Ruth. Okay. So, ang pinakatrabaho lang ni Bridge or si downline is dalhin niya si client or si invite kay coach. Tama po ba? Nakakasunod? At nangyayari po itong ABC role, dalawa po yan. Pwedeng before mag-attend ng Zoom yung guest mo or after mag-attend ng guest mo sa Zoom. Dalawa po yan, hindi lang po siya nangyayari after ng talk. Okay, so halimbawa, okay, punta tayo ngayon. Punta tayo sa ikaw na downline or bridge, napaka-importante na alam mo yung background ng A o coach mo. Napaka-importante po niyan. Okay, halimbawa, ang background ng coach ko, si Coach Jesse. Ang background niya, halimbawa, number 1, dati siyang, halimbawa,
Coach Jess, pwede po bang, Jessie, pwede po bang, hiramin ko muna po ikaw pwede po pakitype yung background mo? Mag-actual lang po ako para at least mas maintindihan po ng mas ma-gets po pa po natin lalo. Ano po yung background nyo dati? Yan. School admin. Pag school admin, okay. Ano pa yung teacher ba? Or school admin? O ano pong background, ano pong rank nyo? Sige po, kahit ano po, kahit bronze, silver, gold, okay lang po yun. Ano pong background nyo? I mean, sorry, anong rank mo? Yan, gold rank. Gold rank. O yan. So yan, siguro pwede na yan. Okay, pero kung marami ka pang magagandang pwedeng sabihin sa coach mo, much better. Okay, ganito po siya. Focus tayo dun sa after mag-attend po ng guest mo sa Zoom. Ito po yung reason bakit ito po yung inuna ko ABC role bago yung prospecting and inviting. Kasi pag magaling ka naman prospect, meron ka ng guest, marunong ka na mag-invite, alam mo na yung next na gagawin mo. Okay po ba yun? So ngayon, ang gagawin mo after mag-attend ng guest mo or yung invite mo sa Zoom, okay? Ipapakiusap mo yan sa coach mo or si letter A. Malinaw po ba yon? Ipapakausap mo, huwag kang papayag na hindi mo siya mapakausap sa coach mo. Kasi hindi ka pa marunong mag-close ng deal. Okay? And make sure po, before mo pakausap, yung invite mo or guest mo sa coach mo, alam mo yung background ng guest mo. Okay? Hindi lang alam mo yung background ng ng coach mo, dapat alam mo din yung background, yung trabaho ng client mo. Bakit? Kasi doon po magbabase kami, mga coach mo, kung paano namin siya i-close. Halimbawa, ang background niya OFW. O alam namin paano namin i-close yung guest mo. Halimbawa, ang client mo, ang guest mo, background niya, dati po siyang negosyante. Iba po yung way ng pag-close ng deal sa negosyante sa OFW. Kaya napaka-importante po na dapat alam mo yung background ng client mo at sasabihin mo yan sa coach mo bago mo siya pakausap. Malinaw? So ganito po yan Kapag may guest ka sa Zoom, one day pa lang, update mo na yung coach mo. Okay? Malinaw, nakakasunod po ba? Sabihin mo, coach, meron po akong guest tomorrow sa Zoom. Ang background po niya, dati po siyang OFW po siya. Malinaw. Coach, bukas po meron po akong guest sa Zoom. Ang background po niya, nagwo-work po siya sa factory. Malinaw po ba yan? Update mo yung coach mo. Kinabukasan, ang gagawin mo, i-monitor mo. Ifa-follow up mo yung guest mo. Okay? Ifa-follow up mo siya morning pa lang. Kapag may guest ka na sa Zoom, hindi pa natatapos yung Zoom, nakapag-attend pa lang yung guest mo, sabihin mo na sa coach mo. Sabihin mo, coach, yung guest ko po nasa Zoom na. Natuloy po siya. Hindi mo i-update si coach mo pagka, halimbawa, tapos na yung Zoom, doon mo lang sinabi, naku, baka may busy yung coach mo. Baka yung coach mo may ibang activities yan, hindi kanya mag-guide. Kaya dapat one day pa lang, okay, and 2 hours before, at kapag nasa Zoom na yung guest mo, ina-update mo yung coach mo. Malinaw po ba yon? Okay? Nakakasunod po ba? Type number 1 kung nakakasunod. Ito, napaka-crucial po nito pero maraming hindi po nakakagawa nito. Okay, salamat po sa mga nag-type. So ngayon, eto na. After mag-attend ng guest mo sa sa Zoom,
ang gagawin mo ngayon, ipa-follow up mo yung guest mo. Okay? Sasabihin mo sa kanya na, client, salamat sa pag-attend. O kaya naman, guys, nasa Zoom pa lang yung client mo, i-message mo na siya. Sabihin mo, client, or invite, after ng Zoom, kwentuhan tayo, 2 minutes lang. Meron lang akong gustong i-share sa'yo at paano kita tutulungan. Bakit 2 minutes lang? Bakit mabilis lang ang sasabihin mo? Para alam ng client mo, ng guest mo na hindi matagal. Ganito client, after mo mag-attend ng Zoom, video call tayo, mabilis lang. Papakilala kita dun sa coach ko. Okay, sigurado may inspire ka sa kanya. Mag-share lang sa'yo ng mga 2 minutes, mabilis lang. And para kung may question ka, client, masagot na rin namin. Okay po ba yun? So don't worry, mabilis lang naman. Kasi for sure, may mga question ka na hindi mo maintindihan o hindi clear sa'yo. Okay, sasagutin namin. At para, siyempre, matulungan ka namin. Sabihin mo na agad. After ng after mo sinabi yon, after ng presentation, dahil aware na yung coach mo, gagawa ka ng video call ngayon. Gagawa ka ng GC. 3 na kayo. Malinaw po ba yon? Huwag mong i-add yung huwag mong i-add yung guest mo, yung client mo na hindi mo siya sinabi na ipapakausap mo yung coach mo. Kasi awkward yan, baka magulat siya na ikaw lang kausap niya tapos biglang merong ibang tao. Unethical po yun. Okay po ba yun? So ngayon, kapag nasa video call na kayo ng coach mo, okay? Ang gagawin mo ngayon, i-ABC, pwedeng ganito. Pag nandun na kayo sa tatlo, sa GC, make sure na may ABC mo nang mabilis yung coach mo. Okay, example, ganito Okay. Coach ko si Coach Jessie, invite ko si Ruth. Tama? Okay, halimbawa ganito. Hello, Ruth. Maraming salamat sa pag-attend Okay, pwedeng call, pwedeng nasa na kayo, nasa ongoing na yung video call. Ruth, una sa lahat, maraming salamat sa pag-attend ng Zoom. Okay, na-appreciate ko yung time mo. Ito lang din, mabilis lang naman. Gusto kong pakilala sa iyo yung coach ko. Okay, itong coach ko na to, si Coach Jessie Toribio. Alam mo, dati yung school admin. For example, nag-full-time na siya. Alam mo, dati yung school admin, yung background niya. Pero alam mo, sobrang nakaka-inspire. Yun, gamitin mo yun nakaka-inspire. Alam mo, nakaka-inspire kasi because of Live Good, nakapag full-time na siya. 'Di ba? Alam mo yan si Coach si Coach Jessie Toribio. Dati alam mo yan, talagang kumbaga halimbawa, walang naiipon kasi nga puro alam mo yun, kulang yung sahod, pero alam mo dahil sa company namin ngayon, nakakatabi na siya ng pera. Tapos alam mo, nakaka-inspire kasi right now, gold rank na siya sa company namin. Ang dami niya nang gina-guide. Ang dami niya nang natulungan. Okay, so pakinggan mo siya, pakinggan natin kasi sigurado may inspire tayo sa kanya. Kasi alam mo, sobrang busy nitong coach ko na to, pero alam mo, binigyan niya tayo ng time. Ganun siya kabait, ganun siya ka-humble. 'Di ba? Hiningi ko yung time niya para makausap tayong dalawa. So, yan, pakilala ko sa iyo Ruth. Ruth, ito pala yung coach ko, si Coach Jessie Toribio. Mentor, coach, ito po pala yung guest ko, si Ruth. Tapos biglang mag-open ng cam yung coach mo ngayon. Biglang mag-open si Coach Jessie. Make sure pag nagsimulang magsalita yung coach mo, make sure na ABC mo na o na-tee up mo na o napakilala mo na yung coach mo. Huwag kang papayag na magsasalita yung coach mo na hindi mo siya napakilala. Bakit? Mawawalan ng value. Bakit tinitee up mo? Bakit pinapakilala mo yung coach mo? Para magkaroon siya ng value. Malinaw po ba yun? Para pagka nakinig yung client mo or invite mo, 80%
90% or 100% makikinig yan. Bakit? Na-ABC mo siya eh. Nabigyan mo siya ng value eh. Kahit yung guest mo, abogado yan, police yan, di ba? Ano pa? Bas, teacher yan, believe me, makikinig yan sa coach mo. Bakit? Pini-up mo, pinakilala mo to the highest level yung coach mo. Tama, mali? Nakakasunod? Nakakasunod po ba? Yan, Edify. Sino nagsabi ng Edify? Binabasa ko dito. Edification is important, sabi ni Doc Chris. Oh, thank you, Doc. I-edify mo. Di ba? Guys, tapos ito Okay, tanggalin ko muna to O sige, mamaya na. Guys, make sure yung pag-edify mo or pagpapakilala mo sa coach mo, dapat excited ka. Tama, mali? Dapat confident ka. Dapat may conviction. Kasi bakit pinapakilala mo yung coach mo eh? Hindi yung, Ruth, itong coach na papakilala ko sa'yo, ito, sobrang thankful ako, sobrang nakaka-inspire. Huwag ganon, yung mababa yung energy mo. Yung parang hindi ka excited, parang hindi ka confident, parang hindi ka masaya. Huwag mo ganun pakilala yung coach mo. Dapat may conviction, dapat excited ka, dapat happy ka. Tama, mali? Hindi yung sabi ni Rena, hindi yung matamlay. Tama, huwag yung matamlay. Diba? Hindi effective yun. Kasi pagka nagsasalita ka pa lang sa video call, yung guest mo, grabe, napaka-energy, napaka-excited naman pakilala itong coach niya. Guys, remember, energy is transferable. Uulitin ko, energy is transferable. Kahit online yan. O tingnan niyo yung energy ko ngayon. 'Di ba? Parang excited, mataas yung power ko. Random po ba ninyo? 'Di ba parang naaawan kayo ng energy, parang na-excite din kayo? Yun yung meaning bakit pagpapakilala mo yung coach mo, excited ka, confident ka, and with conviction. Tanggalin po natin sa isip natin na parang nagyayabang. Ano yung nagyayabang? Yung baka, ano ba naman to? Baka too much naman, nagyayabang baka niyayabang ko yung coach ko, baka mayabangan yung client ko. Huwag mo isipin yun. Don't procrastination. Huwag masyadong, yun po yung rule. Remember, kailangan mong gawin yan. Huwag kang mag-iisip na niyayabang mo yung coach mo. Part po ng ABC rule yun. Malinaw po ba yun? At eto, wag po ninyong gagawin to guys sa mga downline dito. Wag ninyong baliktad. Okay, paano baliktad? Ganito siya. O halimbawa, ito si advisor mo, si coach. Ito ikaw, bridge, downline. Ito si client mo, yung invite mo. Yung ibang ginagawa nila, si bridge, ang ine-edify niya, si client. Di ba? Baliktad. Imbis na i-edify niya, pakilala niya ng mas maganda, na bigyan ng value yung coach or advisor, si client kayo yung ine-edify. Ito yung example na mali Guys, mali to. Ito mali tong bibigyan ko sample sa inyo. Halimbawa, again coach ko si Coach Jesse. Coach Jesse, galingan mo ayusin mo yung pagkuklose kasi doktor yan, abogado yan, malaki connection yan. Di ba, pag napasali natin yan, talagang sasabog yung team natin. Puputok tayo. Di ba, Coach Jess, dapat make sure na gawin mo lahat para mag-pain siya. Huwag ganon, guys. Baka sabihin sa akin ni Coach Jessie o ikaw na lang mag-close ng deal, bahala ka na sa buhay mo. Next. Tama, mali. Kapag sinabi mo sa coach yun, yung coach mo mawawala ng gana. Mawawala po yung energy niya. Bakit mali nakita niyo po ba yung tama at mali ng pag-EBC role?
Wag mong i-edify, wag mong bibigyan ng value yung client. Ang ibibigay mo ng value, i-edify mo si A, si advisor, si coach mo, si mentor mo, and si upline mo. Malinaw po ba yon? At wag na wag mong ipapakausap, okay, yung client mo kay advisor kapag hindi mo na A, B, C rule. Okay? Automatic, sasabihin lang, itatanong lang ng coach mo. Oh, downline, na ABC mo na ba ako? Automatic, alam na yun. Ay, opo, coach, na ABC na po kita. O, tapos na. O, downline, na ABC mo na ba ako kay client mo? Yes po. At make sure po, yung mga coach dito na magaling na mag-close ng deal, dapat po alam po natin yung background ng guest natin. At yan po yung ituturo ko sa next module kung paano mag-close ng deal ng iba't ibang background. Kasi magkakaiba po yung mga dapat gamitin. Iba yung way ng i-close mo yung OFW, iba yung paano mo i-close yung negosyante. Okay? So, meron po ba kayong natututunan? Sige nga po, pakitype ako ng number 1 kung meron kayong natutunan. Yun, number 1. Salamat po. Okay. O, malinaw na po ba yung ABC rule after po ng presentation, after mag-attend ng client sa Zoom? Eto naman po, guys, meron din pong nangyayari na ABC rule kahit hindi pa nakapag-attend ng presentation yung client. 'Di ba merong mga hindi nakakapasok ng Zoom? Tama, mali? Merong mga hindi nakakapanood ng video. Tama po ba? So like halimbawa, example pa, 'di ba? Double purpose. O halimbawa, ito guys, tapos na tayo dun sa client na nakapag-attend ng Zoom. Ito hindi siya nakapag-attend ng Zoom pero nag-video call kayong tatlo. Same process, i-ABC mo pa rin yung coach mo. Tama? At yung coach mo naman, bibigyan niya ng idea. Okay? Bibigyan niya ng idea na, yun. O, kwentuhan lang sila. Tapos, kapag yung coach mo magaling na mag-present yan, kaya niya nang bigyan ng kahit mag-talk lang. O, di ba? Alam mo, ito, maganda to, ganyan-ganyan. US company yung namin. Tapos, ito, meron ako isi-send sa'yo na video na panoorin mo. And make sure, yan, kapag magaling yung coach mo, guys, alam niya na paano niya kakausapin yung client mo kahit hindi siya nakapag-attend ng Zoom. Pero bihira lang yung ganon. At least meron kayong idea kung ano yung gagawin nyo. Okay? So, malinaw po ba yun? So, focus lang po tayo doon sa after mag-attend ng client po sa Zoom. Okay? Malinaw po? Clear po ba? Clear? Type number 1 po kung clear. Okay. Next tayo guys, ito na yung pinaka-last natin. Follow up. Anong gagawin mo after i-ABC, i-close din ng coach mo yung client mo? Ang gagawin mo, ito, word na ma'am. Meeting after meeting ang ibig sabihin niyan. Okay? Meeting after meeting. Make sure na kung kaya, makausap mo pa ng mabilis yung guest mo. Makausap mo at least 2 minutes or 3 minutes or kung kayang 5 minutes, kwentuhan pa kayo. Yan ang ibig sabihin na ma'am. Bakit? Ang pinaka-trust talaga, yung trust nasa nag-invite pa din. Nasa bridge. Doon pa rin ang effective na pinaka mas malaking trust compare sa advisor. Andun pa rin yung trust. Yung upline mo, ano lang yan, yung advisor mo, tool lang yan para masagot yung objection ng client mo. Pero iba pa rin yung kapag ikaw yung nag-share.
Okay? So ano yung ma'am? Ano pong gagawin ko, mentor? After makausap ni advisor, yung guest ko o yung client, i-share mo yung reason or why bakit ka nag-join. Okay? Sige nga, i-type mo nga sa chat box yung sharing my deepest why or reason. Sige, sharing my deepest why or reason. Chat mo para at least habang tinatype mo mas tumatatak po sa mind natin. Sharing my why or reason. O deepest why na lang po para hindi na po mahaba masyado. Yan. Okay. Guys, salamat po sa mga nag-type. Guys, make sure sasabihin mo yung totoo. Huwag kang mahiyang magsabi ng totoo bakit mo ginagawa yung live good. Kasi yun po yung pinaka-effective way ng closing. Yung maramdaman ng client mo bakit mo ginagawa yung business. Okay po ba yon? O, halimbawa, tapos na po yung ano, tapos na po mapakinggan ni client si coach. O, ngayon, dalawa na lang kami. Ito na, between me and Ruth. Wala na po dito si advisor. Wala na po dito si coach. Tapos na po yung role niya sa ABC role. Kami na lang po dalawa ni client. Okay? So ngayon, ganito oh. Client o kaibigan. Ano pa? O invite. Grabe no, nakaka-inspire si coach no. 'Di ba? So alam mo, ano lang, give me 2 minutes lang, client. Give me 1 minute lang, sabihin mo, client, give me 1 minute lang. Alam mo, share ko lang naman bakit ko to ginagawa. Okay? Oh. Ito, gamitin mo. Realize. Okay? Halimbawa ako imamam ko si Ruth. Oh, Ruth, salamat sa time mo Grabe no, nakaka-inspire si Coach Jesse no. 'Di ba? So, alam mo tayo na yung susunod, tayo na yung next. Ganun mo siya, tayo na yung word na tayo. Isama mo na siya. Tayo na yung next. Anyway, Ruth, mayroon lang akong gustong i-share sa iyo. Mabilis lang naman. 1 minute lang naman o 2 minutes lang naman. Alam mo, Ruth, kaya ako ginagawa to. Hindi ko alam kung okay ka na ngayon sa kinikita mo. Hindi ko na alam kung may savings ka, 'di ba? Alam mo bakit ko 'to ginagawa? Kasi alam mo na-realize ko pag hindi ako gagawa ng bago, hindi ako susubok, walang magbabago sa buhay ko. Alam mo na-realize ko na alam mo 10 years na ako sa trabaho ko pero wala akong naipon. Alam mo na-realize ko na kung dedepende lang ako sa sahod ko sa trabaho ko, kulang na kulang talaga eh. Alam mo, Ruth, kaya ako 'to ginagawa kasi alam mo nakakapagod maging mahirap. Alam mo may pangarap ako sa nanay ko, may pangarap ako sa tatay ko, may pangarap ako sa pamilya ko. Alam mo, Ruth, hindi ko 'to magagawa kung hindi ako susubok ng opportunity. 'Di ba? Sabi nga hangga't malakas ka, subok lang ng subok. Ganunin mo siya. Tama mali? Alam mo, Ruth, wala man akong resulta pa, hindi pa ako kumikita ng malaki. Pero naniniwala ako na kasabay kita dito. At alam mo, masarap sa pakiramdam na soon, kung ano yung nakuha ni Coach Jesse, alam mo, pag nangyari sa atin yun, magiging masaya yung pamilya natin, no? Alam mo, magiging masaya tayo kasi makakaipon na rin tayo. Alam mo yun, makakapag-resign na tayo sa work. 'Di ba? Kasi minsan, alam ko, random mo yan. Nakakapagod mag-work. Yung work ng work, pero wala naman talagang naiipon. Alam mo, na-realize ko na
Buti na lang merong ganitong opportunity na nakita ko. Nagigets yung point ko? And guys, when you share your experience, your deepest why, yung energy mo, yung excitement mo, babahan mo. Malinaw po ba yon? Mababa. Hindi yung, uy, alam mo, Ruth, alam mo, kaya ko to ginagawa kasi, alam mo, para sa pamilya ko, kasi sawa na ako sa kahirapan. Hindi ganon. Guys, energy is transferable. Dapat kapag ka nagkukwento ka ng nakakalungkot, ito nakakalungkot, nagkukwento ka ng sad, nagkukwento ka ng something na alam mo yun, ano ba? Something na hindi excited, dapat yung boses mo nakasunod dun sa meaning ng sasabihin mo. Doon ka magiging effective na speaker. Kapag yung meaning na sasabihin mo, naka-align yung boses mo, okay? Yung tone, yan, ito yung tone. Di ba pag may kinukwento nga excited, ang lakas ng boses mo? Elevator pitch. Yung, uy, grabe, alam mo, etong coach ko na to, talagang na-excite akong pakilala sa'yo. Di ba yung energy mataas, yung excitement mo mataas? Pero pagka iba na yung, ano guys, iba na yung meaning ng sasabihin mo, make sure yung tone ng voice mo sumasabay. Naglag po ba ako? Hindi. Type number 1 nga kung okay naman yung ano ko, signal. Yan. Okay. So, ulitin ko halimbawa. Uy, Ruth, maraming salamat sa ano Maraming salamat sa time mo Uy, Ruth, alam mo kaya ako to ginagawa kasi alam mo, Ruth, nakakapagod na yung ganitong buhay. Alam mo yung paulit-ulit na lang, papasok ka, uuwi ka, tapos wala naman nangyayari. Alam mo, Ruth, ang reason bakit ko ginagawa to, kasi gusto kong tulungan yung family ko. And alam mo, Ruth, kung hindi ka pa satisfied, 'di ba, sa narating mo ngayon, kung may pangarap ka pa, may gusto mo pang makabawi sa magulang mo, 'di ba? I suggest na subukan mo to. Yung ganong level of ng tone, magiging effective ka pagka ganon. Okay po ba 'yon? Huwag mataas ang energy, huwag mataas ang excitement mo pag ikaw nag-share. Kasi hindi ka masyadong magiging effective pagka ganon. Okay? Ngayon guys, i-share mo yung background mo, yung reason mo, deepest why. Di ba tapos ka na dito? Okay? So, sa ibang module po, tuturo ko po sa inyo yung proper sharing naman kapag mag-share ka sa isang talk, sa isang Zoom. Iba po kasi yung pag-share ng personal sa Zoom. Kasi pagka sa Zoom naman, kailangan yun, yung name, background mo, taga saan ka, place, 'di ba? Sinong nag-invite sa iyo, bakit ka nag-join, at ano yung reason bakit ka nag-join. Iba po yung ano na 'yan, iba po yung module na 'yon, okay? Para at least malinaw sa inyo. Okay, ngayon, after mo mag-share, ang gagawin mo, make sure na isi-send mo yung link mo. Yung landing page. Okay, sabihin mo, Ruth, eto, pwedeng chat na lang. Ito yung landing page ko. Mag-ano ka na, mag-fill up ka na para naka-pre-enroll ka na. Don't worry, wala namang bayad yan. Diba? Ang goal niyan para ma-pre-position ka na. So, wag mong kalimutan na ipasa yung landing page mo. Yan, sabihin mo sa kanya, pwede mo naman i-explore para tingnan mo kung ano yung mga products namin. Di ba? So, isend mo yung landing page mo and kailangan naka-ano siya, guys. Make sure na nag-fill up siya. Kasi pag nag-fill up siya, iba yung pakiramdam noon. Parang
Kahit papaano nakakommit na siya. Malinaw po ba? Then, sa follow-up, guys, yung yung pag-share mo ng DPSY mo, huwag mo nabahan. Okay, huwag mo nang gawin 5 minutes, 10 minutes. Basta kwento ka lang ng mabilis. Ikwento mo lang yung pinaka-reason bakit mo siya ginagawa. Yun lang yung pinaka siguro mas madaling maintindihan. Huwag na natin siya masyado muna elaborate. Okay, ngayon sa follow-up, tomorrow or kinabukasan, kumustahin mo lang. Di ba, ay Ruth, kumusta ka? Kumusta araw mo? Or pwedeng kinabukasan ng morning, ang gawin mo, hi Ruth, good luck sa work mo today. Ingat ka, God bless. Yun lang yung follow-up. Wag mong gagawin na, ay Ruth, kailan ka sasali? Ay Ruth, ano ba, magjo-join ka na ba? Nagawa mo na ba ng paraan? Wag mo na ganun. Kasi pag yun agad ang atake mo, mararamdaman ka ng prospect mo na, ano guys, parang pera-pera lang. Kumustahin mo lang siya, tapos mag-good morning ka lang, matik. May psychology na yun na parang tinatanong mo siya kailan siya sasali. Matik na yun. Malinaw po ba yun? Sa isang araw, after one day, i-message mo siya, kumustahin mo, or good luck mo siya. Good luck sa work. O kaya naman, na-chat mo after ng work, sabihin mo, oy Ruth, kumusta yung work mo? Ruth, kumusta yung work mo today? Yun lang yung ano mo, first follow-up mo. Huwag yung kailan ka sasali ha. Ruth, kailan ka sasali? Diba, join ka na ngayon. Huwag ganun. Para makita ng concern, ng client mo yung concern. Hindi lang pera-pera habol mo. Tama? O, sa pagdating ng, meron tayong tinatawag na 24 hours rule. 24 hours rule. Etong 24 hours rule na to, dapat, sabi ng iba, mapasali mo siya. Mapa-join mo. Alam niyo po ang follow-up, hindi naman po yun nangyayari sa 24 hours eh. Yung pipilitin mo siya, yung parang, oh, ano ka na? Gawa ka na ng paraan. Oh, ganito, meron na akong ibibigay sa'yo. Oy, pag nag-join ka, magkakaroon ka na ng spillover. Huwag ganon. Hindi po, hindi po ethical way yun. Unethical po yun. Ang gawin mo, okay, sa 24 hours, iparamdam mo lang sa kanya na concern ka. Ipakita mo yung genuine mo na, alam mo yon na hindi lang pera yung habol mo. Yun yung sinabi ko kanina na, kumustahin mo yung araw niya. Okay? After ng 24 hours rule, guys, pagdating ng 2 days, okay? Or 1.5 day, di ba? O, doon mo na siya ipa-follow up. Sabihin mo, ay Ruth, andyan pa kayo guys? Type number 1? Kung andyan pa kayo, o ako yung wala kasi wala, may problem yung signal, hindi na gumagalaw dito. Okay, salamat. Tapos ganito guys ha, make sure lahat ng mga nandito sa Zoom, alamin mo yung background ng guest mo. Kung ang background ng guest mo OFW, okay? Kung ang background ng guest mo is dati siyang factory worker, after ng 2 days guys, isend mo yung mga coach nang nagkaroon ng resulta. Like for example, si Ruth, OFW siya. Ito yung tinatawag natin na mirroring. Okay? Isesend ko yung hi Ruth, ito pala yung isa sa OFW namin na nasa ibang bansa ngayon, Canada, pero 1 million, na siya, 1-star dream maker na siya. Kumita na ng 1 million yan. Tapos alam mo, nakaka-inspire kasi aside sa trabaho niya ngayon, ang laki na ng ipon niya. Ang isa sa assignment nyo, lahat ng mga nandito, mag-ipon kayo ng picture. Okay? Mag-ipon kayo ng
mga coach na iba't ibang background. Malinaw po ba yon? Lahat ng mga diamond rank, picturean mo, alamin mo yung background nila. Bakit? Malaking factor yung mirroring. Yung guess mo, estudyante, tapos yung isisend mong ABC rule sa kanya, yung crossline mo na estudyante rin, naku, 90% to 99%, pagka mirroring, magkapareho sila ng background, close deal yan. Okay? Kasi minsan, halimbawa, OFW ka, tapos yung guest mo, hindi naman siya OFW. Nasa Pilipinas siya, part-time nag-work. So, hindi kayo ngayon mirroring. Hindi kayo magkapareho ng background. Tama, mali? So, ang gagawin mo ngayon, isi-share mo lang yung reason, bakit mo siya ginagawa. So, babawi ka ngayon dun sa coach mo na isa na crossline mo o isa sa coach ng buong Live Good, yun yung isi-send mo sa kanya. At yun ang ititi up mo. Yun naman ang ABC rule mo. Pwedeng sa chat lang. Oy, Ruth, yung sinend ko sa'yo ngayon na diamond rank o platinum rank, alam mo, tag-ano yan, nasa Canada siya ngayon. Alam mo, 1-star dream maker na yan. Kumita na ng 1 million. Tama, mali. Nagigets nyo po yung point ko? Yan po yung gagawin nyo sa second day or 1.5 day. Mag-send kayo ng mga naging successful na o natulungan na ng kumpanya natin. Okay? Tapos pagdating ng third day, dun mo siya guys, dun mo siya, Ruth, kailan ka mag-i-start? 'Di ba? Kasi alam mo, mas maganda na mo yun, maumpisan mo agad. Doon ka na pagdating mo ng third day o fourth day. Tama? Kasi sa 1 day o 2 days, guys, fresh pa yan yung sinabi ng coach mo. Fresh pa yung sinabi niya na, alam mo, yung pagko-close deal niya. Kaya possible, ang pwede mo siyang i-remind ulit kung, alam mo, Ruth, kailan ka magsisimula? Ruth, kailan mo sisimulan ng tong business? Pag, 2 days or 3 days. Okay po ba? And, guys, after nyan, yung napresentahan mo, okay, yung napresentahan mo si client, ang gagawin mo, di ba, may prospect list ka ngayon. Di ba, naglista ka? O, ililipat mo na sa ibang paper. O kaya, pwedeng halimbawa, nandito si Ruth. Ang gagawin mo ngayon, i-check mo siya. Pag sinabing check, napresentahan na. Okay? Tapos, yung lahat ng mga naka-check sa'yo, na napresentahan na, every 2 days or 3 days, nakukumusta mo sila. Kumusta lang? Di ba pagdating ng 2 to 3 days, tinanong mo siya kailan siya mag-join, kailan siya mag-i-start. Hindi po doon natatapos ang follow-up. Guys, sabi ni Mentor Eric Worre, ang pinaka-sales talaga, nasa closing and nasa follow-up. Wrong spelling. Nasa follow-up. Andito yung Okay? Kasi hindi naman porke hindi nag-join ngayon yan, hindi na talaga mag-join sa'yo yan. Hindi naman porke hindi siya on the spot nag-pay-in, hindi na siya qualified. Qualified doon sa doon sa hinahanap mong right people. Possible, nagkataon lang talaga walang pera. Nagkataon lang talaga na hindi pa timing yung opportunity para sa kanya. Kasi possible, nag-enjoy pa siya sa work niya. Possible, meron pa siyang pera. Tama ba? Pero, guys, ang follow-up continuous po siya. Okay? Continuous. Hindi po siya yung after ng 2 days, 3 days, mag-i-stop na yung follow-up. Hindi po siya ganun, ha? Ang follow-up, every 2 days, every 3 days, nakukumusta mo siya. Yung simpleng, Ruth, kumusta araw mo ngayon? Oy, Ruth, kumusta yung work mo? Oy, Ruth, good morning, God bless sa'yo. Yung simpleng ganun, alam niyo po ba, malaking impact yun? May nangyayari na kakakumusta, kaka-send lang ng positive quote. Alam mo, makikita nung client mo na buti pa si Nix, na kinukumusta yung work ko,
Uy, buti pa si Nix nagsisend ng mga positive quote. Alam mo, isa yun sa way para mag-join yung guest mo. Bakit? Kasi concern ka sa kanya eh. Isa yun sa way para alam mo yun na ma-push siyang mag-join. Guys, hindi sa lahat ng pagkakataon ng follow-up, pangungulit ng, okay lang ka mag-join, uy, kailan ka mag-join. Hindi po sa lahat ganun yung guys, follow-up. Kasi pag yun ang lagi mong follow-up, mararamdaman ng client mo yan na ano ba to? Atat na atat na kumita? Ano ba to? Nangungulit? Kailan daw ako mag-join? Ano to? Parang ganito na pa siya ka-desperado kumita sa akin. Kailangan wag mong iparamdam sa client mo na pero yung kailangan mo sa kanya. Kailangan iparamdam mo pa rin sa kanya na kahit hindi siya nag-join, kinukumusta mo pa rin siya, 'di ba? Continuous pa rin yung follow-up. Nagigets niyo po ba yung point ko? Kasi ang nangyayari po sa mga ibang member, after mapresentahan, after i-close deal ng upline or yung advisor, wala na. Wala nang follow-up. Goodbye. Hindi po siya ganun, guys. Ang follow-up, non-stop. Hanggat hindi niya sinasabi sa iyo na huwag ka na mag-chat, Nix. Tigilan mo na ako sa kakachat mo ng good morning, good luck, sa kakasend mo ng positive news. Tigilan mo na yan. Hanggat hindi niya sinasabing ganun, mag-send ka pa rin. Tama, mali. At ulitin ko lang huwag araw-araw. Yung kumusta, good luck, hindi. Dapat every 2 to 3 days para hindi naman halatang desperate ka. Hanggat hindi ka binablock, wag mo tigilan. 'Di ba? So hindi ka naman tama coach ni. Pero hindi ka na ibablock, guys. Kasi ang follow-up mo hindi naman siya yung way ng pangungulit eh. Pero yung follow-up mo na ganon, nare-remind siya na, uy, business. Uy, matik yun. Guys, promise, matik yun. Kahit hindi mo sabihin kailan siya mag-join. Pag kinukumusta mo siya, yung araw niya, nagsisend ka ng positive quote, matik yun. Sa mind niya, na fina-follow up mo na siya. Iba lang yung dating na, hindi lang yung dating na parang kinukulit mo siya. Okay, hindi lang yung magiging ganun yung dating. Okay? Type number 1. Meron ba kayong natutunan? Malinaw ba yung pagka-explain ko? Guys, kahit paano? May natutunan ba kayo sa ABC rule natin? Sa simpleng goal setting? Meron po ba kayong tanong? You can chat sa chat box natin, guys. Meron po ba kayong tanong na hindi naintindihan, na hindi malinaw, na clear? Yes, mentor, madami po. So, yung module 1 natin, ilalagay ko po yun sa group chat natin. Tapos itong module 2, ilalagay ko din to. Pagka okay na po yung group chat, yung Facebook group natin, i-add ko po kayo doon para ma-recall nyo po itong ABC rule, itong mga module natin, para pwede nyo po siyang balikan. Hindi pa kasi tapos yung Facebook group natin, guys. Thank you, coach, ng marami ako na-realize ngayon sa training. Sobrang daming learnings mentor, sabi ni Coach Ni. Dami ko, coach, natutunan. Thanks sa learning talaga. Yan. Sige nga, type mo nga yung natutunan mo. Gusto ko pong makita. At least yung 1 word, 2 words. I-chat mo sa chat box. Yung natutunan mo for tonight. O kung nag-take note ka, paki-chat po. ABC rule, follow up. Guys, picture tayo after itong training Ano pa? Ano pa pong natutunan nyo? ABC rule and follow up. Yung important of ABC rule, sabi ni Ruth.
ABC, follow, tone, yan. Ma'am, meeting after meeting, yan, di ba? So wala po kayong tanong?